Kinben Book 6, Chapter 154. Nagagawa na naman ni Maki na lumakad nang may gamit na saklay. After lunch nga sila pumunta ng Jensen Airport at ngayon nga ay sa Maynila naman ang punta nila. Sa Makati nga gaganapin ng 4 nilang sunod na laro at ang defending champion nga ang makakalaban nila sa Biyernes sa Makati Coliseum. Sina Sir Felix nga at Maki ay pupunta na ng Mindoro sa pagdating nila sa airport at walang ibang sinabi si Romero sa kanyang mga kakampi kundi ang may tiwala siya sa mga ito. Nang makababa nga sila ng eroplano sa Naiya ay makikita nga si Ricky na napangiti sa kanyang kuya Maki. Mukhang okay ka na. Ayos iyan Ricky. Makakalaban mo naman ang number 1 player ng Maharlika na si Abad. Seryosong wika nga ni Maki na tinapik pa sa balikat si Mendez. Ikaw na ang bahala sa team. Nandyan pa naman ang lahat. Alam kong hindi mo mararamdaman na wala ako sa lineup. Hintayin ko kuya ang pagbalik mo sa laro. Sabi naman ni Ricky na makikita sa mata ang pagiging positibo sa kabila ng injury ni Maki. Hoy, Baron at Larry, huwag kayong puro yabang. Tulungan ninyo si Ricky. Kapag napanood kong naglalapot kayo ay tatawagan ko kayo para pagsabihan. Sabi pa nga ni Maki at sina Baron at Larry ay napailing. Imposibleng mangyari iyan. Babawi kami sa Makati. Bulalas ni na Baron at Larry. Babawi. Palagi na ninyong sinasabi iyan. Banat pa nga ni Maki. Carlo, Sir Mover. Hanggang sa muli. Wala tayong magagawa. Hindi ako pwedeng maglaro. Sabi nga ni Maki at napatango naman ang kanyang mga tinawag. Pinagmasdan din niya ang mga natitirang kakampi at nag-thumbs up siya sa mga iyon. Mag-enjoy kayo sa pagbabasketball. Coach, alis na kami. Paalam nga ni Maki na tinanguan naman ni Isaiah. Nakalabas na nga sila ng airport at nasa may terminal area na sila na may mga taxi at bus. Si Sir Felix nga ay nagpaalam na rin sa team at pagkatapos noon ay makikita nga na magkaiba na ang direksyon na kanilang pinuntahan. Sina Maki kasi ay sa PTEX ang diretso habang sina Ricky ay sa Makati na ang tungo na halos kalahating oras daw ang magiging biyahe nila. Sa kakilala ko tayo titigil. Wala tayong babayarang hotel. Pagkain lang natin for almost 2 weeks. Tapos sa likod lang noon ang Makati Coliseum. Sabi nga ni Mover na ikinatango naman ni Isaiah. Malawak din kasi ang mga kakilala ni Mover at nagkataong ang isa sa naging kakilala niya sa Makati ay may maayos na bahay at ito pa nga ang nag-offer sa kanya na doon sila tumigil dahil wala naman daw tao madalas doon dahil out of town ang trabaho noong may-ari. Sumakay na nga sila ng taxi at dinala na nga sila sa Makati sa isang maliit na barangay na nasa dulo ng lungsod. Si Ricky nga ay makikitang nakatingin sa kanyang phone para sa Google Map. Sa barangay Singkamas nga ang punta nila at maya-maya pa ay bigla na lang lumiko ang kanilang sinasakyan. Pumasok nga ito sa isang maliit na kalsada at huminto sa tapat ng isang simbahan ng INC. Sa kabila nga noon ay makikita ang isang kulay dark brown na gate at sa loob ay matatanaw nga ang isang 3-story na bahay. Pagbaba nga nila ay napalibot agad ang tingin sina Ricky sa paligid. Hanep, parang walang puno rito. Sabi nga agad ni Baron dahil kahit saan siya tumingin ay may mga bahay. Kung hindi gate ay sementadong pader naman at may mga gusali rin na may 2 hanggang 4 na palapag ang mayroon. Ganito pala sa Makati. Malapit pa tayo dun sa mga malalaking buildings. Tanong pa nga ni Baron at si Larry naman ay marahang hinaplos ang kanyang matilos na baba. Alam ko parang malapit tayo sa Ayala Mall Circuits. Malapit iyon sa PRC Makati. Doon ako nagpunta noong nakapasa ako sa let ko. Sabi nga ni Ricky at napatango naman si Baron. Pero kung sa business district talaga, malayo talaga. Doon pa iyon sa padulo ng Makati. Manila na kasi ang katabi nitong barangay na ito. Doon sa kabila ng highway. Dagdag pa nga ni Ricky at si Baron naman ay napatango uli. Hanep ka Ricky, ako dapat ang magsasabi niyan kay Baron. Sabi nga ni Larry at napatawa naman si Ricky. Sorry, nakuha ko lang sa Google Map. Maya-maya pa nga ay bumukas na ang gate na nasa tapat nila. Doon na nga rin nila nakita ang isang lalaking parang nasa 30s. Nakasuot ng sando na puti, shorts na kupas na kulay asul, at ang isang paa lang ang may tsinelas. May hawak din itong cellphone na keypad. Sir Erwin, bulalas nga agad ni Mover na agad na lumapit dito at kinamayan. Sila nga pala boss ang team namin. Pagpapakilala nga agad ni Mover sa lalaking singkitin ng mata. Si Sir Erwin Chu.
Kapatid niya ang may-ari ng South Border sa Calapan kaso iba ang type of business ni Sir. More on real estate siya. Sabi pa nga ni Mover at ang mga kasamahan niyang players ay napatango na lang. Napapanood ko kayo, ang gagaling ninyo maglaro. New team pero nakikipagsabayan sa mga experienced teams. Wika nga agad ni Sir Erwin na kumaway pa sa mga players na kasama ni Mover. By the way, pasok na kayo. Dagdag pa nga nito at nagpakilala na rin dito sina Coach Isaiah at nagulat pa nga ito nang ipakilala na rin ni Mover si Jason Castro. The Blur! Bulalas ni Sir Erwin at napangiti agad si Jason na napatango. Sa harapan nga ng building na nasa hindi kalayuan ay may basketball court na kulay asul ang pintura ng sahig. No need to go out kapag gusto ninyo mag-training. May basketball court dito. Ilang days naman ako nandito pero sa weekend ay papunta akong Cebu kasi may i-check akong area. Sabi pa nga ni Sir Erwin habang naglalakad. Pagpasok nga nila sa loob ay makita nga ang isang munting salas at umupo na nga ang mga players ng Calapan pansamantala. Sa third floor ang bakante ngayon. Pinapaupahan ko kasi itong building na ito kaysa naman nakatayo lang. May pagtawa pang ang wika ni Sir Erwin at sina Mover nga at Isaiah ay napatango agad dahil naiintindihan nila ito. Ganoon din naman si Larry. Sinamahan na rin naman sila ni Sir Erwin paakyat sa third floor at doon nga ay may 3 kwarto na hindi naman kalakihan ang ipinakita sa kanila. Kaso maliit lang ang space dito. Good for 2 to 4 boarders lang ang maximum. May CR naman iyan sa loob. If magluluto kayo nasa baba. Nasa borders ko kasi sa second floor ang electric stove ko. Paliwanag pa nga ni Sir Erwin. Ang loob nga ng kwarto ay may kama na double deck, may lamesa na mahaba sa tabi at may 2 upuan na plastic. Walang gaanong gamit dito at may aircon. Iyon daw ang maganda sa isip-isip ni Larry. Wala akong sisingilin sa inyo kasi kaibigan ko si Mover. Kayo na lang ang mag-provide ng pagkain ninyo. Salamat po Sir Erwin. Sabi nga ng mga players ng Calapan dito. Sige, mababa na ako. Mover, tumawag ka na lang kapag may kailangan. Sige Sir Erwin, thank you uli. Sagot naman ni Mover. Pagkatapos nga noon ay pumasok na sila sa loob. Naghati nga sila sa 3 grupo. Sina Coach Isaiah, Sir Jason, Ricky, Larry at Mover ang magkakasama sa nasa bukanan na room ng 3rd floor. Sa sunod naman ay ang 2 helper nila tapos sina Baron, Martin at Shaquille at sa dulo ay sina Tristan, Marky, Dre, Marlon at Carlo. Magpahinga na muna kayo. Ito nga ang sabi ni Isaiah sa mga players niya nang magsipasok na sila sa loob. May nakalagay nga rin sa ibabaw ng kama na 2 malapad na mattress at mukhang ito ang additional na tulugan nila. Sina Isaiah at Jason nga ang sa double deck habang sina Ricky, Larry at Mover naman ang sa kutson na nasa ibaba. Hanep, behave tayo nito Ricky. Sabi nga ni Larry nang sila ay lumabas muna para pagmasdan ng paligid mula sa 3rd floor. Si Ricky nga ay abala rin sa pagkuha ng litrato na ipapadala niya kay Andrea. Hindi tayo pwedeng magyabangan dahil kasama natin sina Coach. Dagdag pa nga ni Larry at tumango naman si Ricky. Okay lang iyon. Sabi nga ni Ricky na napatingin na lang sa court na nasa ibaba. Baka dyan na lang ako mag-jogging bukas. Baka maligaw ako kapag sa labasan ako nag-jogging bukas ng umaga. Sabi pa nga ni Ricky. Ano-ano bang team sa makakalaban natin dito? Alam mo na ba ang sked natin? Tanong pa nga ni Larry at si Ricky ay inalala ang sinabi sa kanya kanina ni Sir Mover. Makati, sunod ay Manila. Tapos ang sunod ay Laguna at Bulacan yata ang huli. Sabi nga ni Ricky na tila hindi pa sigurado sa kanyang mga inalala. Mga bigatin pala. Bigatin din naman ang team natin. Sabi nga ni Ricky at si Larry ay marahang napangiti. Mukhang hindi ka naging affected sa pagkatalo natin kina Lastimosa. Ayos ka nga talaga. Sabi nga ni Larry at si Ricky naman ay napailing. Affected din ako kaso makakasira lang iyon ang laro natin sa mga susunod. Sagot nga ni Ricky at naalala nga niya na nakausap niya kaninang umaga ang kanyang tiyuhin na si PJ. Kausapin daw kita sabi ng nanay mo. May problema ka ba? Wala naman po. Gusto ko lang pong makapakinig ng kwento sa inyo. Noong naging kilalang player na po ba kayo ay natatalo pa kayo? Tanong nga ni Ricky. Oo naman. Normal lang ang matalo sa basketball. Ang hindi normal ay dalhin mo ito sa susunod mong laro. Sagot naman agad ni PJ Duremde sa kanya. Ano ba ang nararamdaman mo noong natalo kayo ng Cagayan de Oro? Dagdag pa nga nito. Frustrated po kasi tambak po kami eh. Natatawang wika pa nga ni Ricky. Kapag ganoon ang nangyayari sa akin noon,
Alam mo ang ginagawa ko ng team? Tinatambakan namin ang sunod naming kalaban. Seryosong wika nga ni PJ at si Ricky ay medyo napatawa dahil Makati ang sunod nilang makakalaban. Makati po ang next opponent namin. Maano naman, para ka namang hindi duremde sa sagutan mo eh. Banat nga agad ni PJ at si Ricky ay marahang napangiwi nang marinig iyon. Ano? Maano naman kung ang defending champion ng kalaban mo? Napanood ko ang laro mo noong huli. Maganda ang laro mo pero kinulang kayo sa overall offense. Dahil ba nawala si Romero? Sa tingin ko ay hindi. Ano po ang reason? Tanungan ni Ricky. Walang Mendez magic. Mabilis sa sagot ni PJ Durendes at doon na nga napangiti si Ricky. Masyado mong iniisip na malakas ang team na nakakalaban mo. O nagagalingan ka sa kalaban mo, hindi ba? Napatawa na naman si Ricky. Parang ganoon po. Kung gusto mo bang humusay, normal lang nahangaan mo ang kalaban pero kapag magkalaban kayo, wala kang dapat isipin kundi ikaw ang magaling. Hindi dahil mayabang ka o mataas ang tingin mo sa sarili mo. Napalunok si Ricky. Dahil alam mo sa sarili mo na may skills ka, na may husay ka sa paglalaro. Kaya mong gumawa ng mga imposibleng plays. Parehong pareho kay ni Bull. Malakas ang loob sa basketball. Bilib sa kakayahan. Pero kapag nagkakaroon ng hindi inaasahang pagkatalo, ay nawawala ang kumpiyansa. Dapat, ang confidence ay hindi nawawala. Dahil hindi naman kayo biglang gumaling sa basketball. Gumaling kayo dahil sa palagian ninyong pagbabasketball. May experience na kayo. Naranasan na ninyong matalo. Masyado lang kayong na-overwhelm dahil akala ninyo ay magaling na kayo. Kaya hindi na kayo matatalo. Tandaan mo Ricky, walang diretsong daan sa tagumpay. Parang sa pera, walang easy money. Matatalo at matatalo ka. Pero ang mga nagiging matagumpay ay ang mga taong nanatiling consistent sa gusto nilang gawin. Napatango na nga lang si Ricky dahil sa mga narinig niya. Tito, maraming salamat po. Sa sunod po, matawag uli ako. Kapag may gusto akong itanong. Natatawang wika nga ni Ricky sa kanyang tiyuhin. Maikling oras lang ang pag-uusap nilang iyon pero parang punong-puno ng learning si Ricky matapos iyon.